nanay po ni Vanessa, naglabas po ng sama ng loob. Mga kalingap, panoorin po natin sa vlog kong ito. Matutunghayan po natin at mapapanood po yan. Patay na nga yung anak ko. Bakit daw pinapablog ko pa? Hindi po ako ganong nanay. Na ganun, doon na po ako sa ganung sitwasyon. Gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po. Parang awan nyo naman po. Huwag nyo naman pong gawa ng issue. Patay na po yung anak ko. Ginagawa nyo pa? Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa. Bakit gano'n ano niya sa akin? Hindi ko, Dr. Love, ginagawa ito para lang sa akin. Hinabalan ko yung mukha ko kasi alam ko wala ako pong malalapitan. Kasi alam niyo kung mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. Muli po mga kalingap, ako po ay nakikiramay sa pamilya po ni Vanessa. Isang kasamahan, pakikiramay po natin kay Vanessa dahil si Vanessa po ay nakasama din po natin sa Lighthouse. Isa rin po sa mabait sa atin at magalang. Vanessa, kung nasan ka man ngayon, sana ay masaya ka na dyan, nakapagpahinga ka na. Hindi pa yung tamang panahon para mangyari sa iyo yan. Ganun pa man, ganun talaga ang buhay. Palaran natin dito sa mundo. Kaya muli, sa pamilya po ni Vanessa, nakikiramay po kami. Bilang isang magulang, ramdam ko mawala ng isang anak. Although nagiging pasaway, pero bilang magulang, nandun yung pagmamahal talaga. Hindi maalis yun bilang isang ina. Ito ko po sa nanay na Vanessa, gaano kasakit. At ramdam ko ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya kikiramay po kami, nanay. Magpakatatag ka lang po. Lahat ng mga nangyayari ay may dahilan po yan. Lahat ng nangyayari ay hindi po natin kagustuhan yan. Yan po ay nakatadhana sa bawat tao. Nakakalungkot nga po mga kalingap dahil sa kabila po ng mga nangyayari ay may mga lumalabas pang issue. Isa pa ito sa mga pagpabigat sa kalooban po ng ina po ni Vanessa. Ayon po sa mga napanood natin, siya po ay talagang nasasaktan sa mga nangyayari. Bagkos hindi po natin alam kung anong buong kwento at buong katotohanan sa naging issue po nito. Para sa akin po mga kalingap, kung maaari ay idaan na lang po natin sa magandang usapan bilang respeto sa pamilya po ni Vanessa. Huwag na nating bigyan pa ng sa mga nangyayari po ngayon. Mas maigi siguro kung ipagdasal na lang natin ang kaluluwa po ni Vanessa nang siya po ay matahimik. Huwag na po nating pag-away-awayan pa. Huwag nang gawan po ng kung ano na pang issue. Mas lalo din po siyang mahihirapan. Sana po ay ipagdasal na lang po natin. I pray na maging maayos yung gusot na nangyari sa mga kasamahan natin at sa pamilya po ni Vanessa. So ulit nanay, condolence po uli. Magpakatag po kayo, kasan niyo po ang inyong kalooban. Isipin niyo po palagi na si Vanessa po ay nasa magandang kalagayan na. Nasa piling na po siya ni Lord. Hindi na po siya mahihirapan doon na sana ay matanggap niya kung ano man yung nangyari sa kanya at ng kanyang baby. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ang ikinamatay po ni Vanessa ay eclampsia daw po mga kalingap yung ikinamatay ni Vanessa. Payo ko lang sa mga buntis, huwag masyadong ma-stress. Ingatan nyo yung mga sarili kasi minsan pag nanganganak ang isang paa ay painasawa kayo na. Po mga kalingap, yung nanay ni Vanessa, ano po siya na sasaktan sa mga nangyari. Panoorin po natin mga kalingap. Pinasok po sa morgue yung anak ko. Siyempre, nanay ako, hindi ko na alam kung ako lang mag-isa. Hindi ko po alam kung sino sa anak tatakbo. Napatay na nga yung anak ko. Bakit daw pinapablog ko pa? Hindi po ako ganong nanay. Na ganun, doon na po ako sa ganung sitwasyon. Gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po. Parang awan nyo naman po. Huwag nyo naman pong gawa ng issue. Patay na po yung anak ko. Ginagawa nyo pa?
Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa. Bakit gano'n na ano niya sa akin? Hindi ko, Dr. Love, ginagawa ito para lang sa akin. Kinabalan ko yung mukha ko kasi alam ko wala ako pong malalapitan. Kasi alam niyo kung mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. O, sa lahat pong nagmamahal sa anak ko, sa 22 pala po. Sa 22 na po, ililibing yung anak ko. Sa 22 ng alauna. Gusto kong makita yung anak ko sa huling pagkakataon. Sa 22 po ng alauna nyo, huling masisilayan ng anak ko. Maraming salamat po. Napanood po natin yung mga sinabi po ng nanay ni Vanessa. Ramdam po natin kung gaano din po siya nasasaktan sa nangyayari. Ramdam natin bilang isang ina, talagang masakit. Although may mga pagkukulang, pero bilang isa na andun yung pagmamahal sa anak na siya lang nakakaramdam nun. So yun po mga kalingap, inulit ko, ako po yung nakikiramay po sa pamilya ni Vanessa. Salamat po mga kalingap sa panonood niyo po sa aking vlog na ito. Mga kalingap, panoorin po natin ang kabuong vlog at lahat ng sinabi po ng nanay po ni Vanessa sa vlog po ni Kuya Mel. Yan, panoorin po natin at doon po natin malaman lahat po ng kanyang inanakit sa buhay na inilabas niya po, at ingat po palagi. God bless.